More than 1,500 pastors leave the ministry every month. Kung itong mga Amerikanong ito ay umaalis sa kaganda na ng church nila at miyembro nila ay sigurado naman may mga pera yan, paano na lang yung Pidoy? Kung 1,500 ang umaalis sa kanila, ilan kaya sa Pilipinas? Siguro 1,501, ano? Nagdagan na isa o mas mataas. 80% of pastors believe pastoral ministry has negatively affected their families. Totoo yan. Hindi lang sa kanila dito. Nung nasa Aklan ako, merong isang pastor doon, matanda na siya. Tagal na nila doon sa Aklan, sa Kalibo. Kinikwento niya, yung kanin, para kumasya sa buong pamilya, sa mga anak niya, tatakalin. Kailangan share. At hanggang dyan lang yung kakainin mo, hindi ka pwedeng only rice. Hindi pa mahal ang bigas nun, ha? Ganun na. Ngayon kaya, siguro takal-takal na kutsarita. O anak, 10 anak mo, tig-isang kutsarita. O, tama na. Patakan natin ng toyo. Ganito ang buhay sa probinsya ng mga pastor. So, kaya naman, many pastors' children do not attend church now because of what the church has done to their parents. May mga kilala akong mga pastor, hindi nagsisimba sa church nila kasi nagagalit yung mga anak nila sa miyembro. Nung nagsisimula tong church na to, nakikwento ko, higit 10 lang ang miyembro. Majority pa doon mga anak ni Satanas. Mga demonyo talaga. Tapos minsan, napapag-usapan namin, nag-uusap kami sikreto lang sa mga problema ng church. Kaso pag narinig ng 2 anak namin, nagagalit sila. Maliliit pa yan, ha? Maliliit pa sila noon, nagagalit talaga sila. Para bang yung paghihirap ng mga magulang nila, hindi na-appreciate nung mga demonyo sa church. Nung time na yon, wala nang demonyo dito. Napalayas na natin. Grabe! Yun yung epekto sa mga anak. At kung akala nyo ang nagsasakripisyo sa pagiging pastor, kami lang, buong pamilya. Wala silang permanenteng kaibigan, wala kaming permanenteng bahay, palipat-lipat kami. Dito lang talaga kami tumagal sa Antipolo. Their greatest struggle is dealing with problem people such disgruntled members, elders, deacon, worship leaders, worship teams, board members, and associate pastors. Ito yung pinakamalaking sakit ng ulo ng mga pastor, yung mga pasaway na miyembro, pasaway na leader. Kami, ang nagpahirap sa amin, yung pinaghirapan mo, tapos sa dulo, tatraidorin ka lang. Yung inalagaan mo ng todo, buhay, pamilya, personal, negosyo, tinulungan mo para umangat, and then sa dulo, tatraidorin ka lang. Marami kaming ganyan. So yung isa, inalagaan namin, tinulungan namin magbukas ng negosyo, hinanapan namin ng pwesto, yan. Hanggang umangat ng konti, kaya lang dahil traidor at Judas, bumagsak din naman. Ang mga Judas namamatay, alam niyo yan? Nagbibigti. Tapos yung isa naman, sabi ko, yung clinic mo, parang tindahan ng shabu eh. Kakapraso, ilabas mo yan. Nilabas, umasenso din. Tinrider din kami. Yung iba naman, halos araw-araw, kinakaunsilan mo na. Para umayos ang pamilya sa dulo. Masama ka pa rin. Ito yung nagpapahirap sa isang pastor. Yung mga taong walang utang na loob, bastos at Judas. Buti na lang, wala nang natira dito. Tingnan mo yung katabi mo. Wala na. Wala na. Okay? Wala na. So sila yung dahilan bakit maraming pastor na nawawala, nagpapakamatay, nadidepress. Sila. Itong mga taong ito na ginagamit ng demonyo, sila ang panggulo sa local church. Kaya dito, mahigpit na po tayo, may mga patakaran tayo, may mga pirmahan tayong nagaganap na pag hindi ka nakasunod dito, bago ka manggulo, ano na muna tayo? Exit na lang. Obey and submit to them. Hebrews 13:7, remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their conduct. Alalahanin nyo yung mga nagtuturo at namumuno sa inyo, kagaya namin. Verse 17, obey those who rule over you.
Pag sinabing obey, kung ano yung tinuro, sundin mo. Kung ano yung pinag-usapan, sundin mo. Kasi ang tunay na disciple, masunurin. Ako, markado ko yung mga simpleng inutos, hindi nasusunod. Markado sa akin yun. Pag nabigyan ko ng 3 ulit yan at hindi sumunod, medyo, kasi ayoko mamroblema sa taong yan. Pag hindi ka masunurin. So, pwede ka namang sumunod, pero iba yung word na submissive. Pag sumunod ka, pwede kang sumunod. Kasi usapan kailangan. Pero yung submission, sabi dito, obey those who rule over you, be submissive. Yung word na submissive, ginagawa mo kasi mahal mo si Lord at mahal mo yung leader mo. Buong puso mong ginagawa na walang angal, hindi dahil nagpirmahan, hindi. Tama to eh. Gagawin ko to. Submissive. Ito yung word na submission, puso ang pinag-uusapan dito. At alam natin, tinuro ko na to, na ang submission natin, meron lang exemption kung hindi yan biblical, immoral yan, illegal yan, hindi ka kailangang mag-obey and submit. Pero kung hindi immoral, kung hindi illegal, kung hindi kumukontra sa Biblia, you need to obey and submit.